Hi Taurus, kumusta po kayong lahat? So ayan Taurus, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested naman sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link. Message nyo lang ako guys, no? Yung link po ng Facebook ko. Or pwede nyo ako guys i-direct sa Facebook mismo kahit hindi nyo na-click yung link. Ito lang din yung name at picture ng aking profile picture ng aking Facebook. Okay, dalawa kasi yan. Facebook and Facebook page. Okay, so tignan natin. Okay. So, yung reading pala natin, guys, is ano ba yung ganap sa inyo sa taong 2026? Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Meron tayong The Chariot. Okay. So, pagdating sa pera mo, guys, ito kasi si The Chariot is, ano to, opportunity. Okay. So, possible na maraming opportunity papasok sa buhay mo sa taong 2026. And, more on travel. Kumbaga, may sapat kang income para makapag-travel or parang makakapag-provide ka sa lifestyle mo, mabibili mo yung mga bagay na gusto mo. So, siguro, ayun, since tuloy-tuloy yung daloy ng pera, tuloy-tuloy din yung paglabas, medyo magastos yung nakikita ko dito, Taurus, no? Nakikita ko guys, medyo baka ma-mismanage mo yung pag-control sa pera mo. So, ingat na lang guys. Kailangan nilalaan nyo yan sa tama. Lalo na mga Taurus, kilala nating marunong mag-handle ng pera yan. Okay? Tignan natin. Taurus. Meron tayong Wheel of Fortune. So, guys, itong si Wheel of Fortune, maganda to, no? Moving forward, no? Nakikita ko, guys, na parang magkakaroon ng magandang balanse ang inyong daloy ng pera sa taong 2026. Kumbaga, kung ano yung mga struggle mo ngayon, possible na ma-overcome mo. Kumbaga, kabaligtaran yung pwedeng mangyari, okay? Ito lang, guys, depende lang dito sa mga option mo or sa mga choice mo sa buhay sa taong 2026. Kasi kung possible kasi na kung hindi ka mag-guide, pwedeng magkaroon ng mga struggle or obstacle sa kung ano man yung ipo-pursue mo sa taong 2026. Kumbaga, kailangan mo magpag-guide or kung may mga decision ka sa taong 2026, kailangan ipagtanong mo muna bago mo to simulan or bago mo yan i-grab yung opportunity na yan, okay? And more on action, medyo impulsive yung nakikita ko sa energy ng mga Taurus, guys. May mga pabigla-biglang desisyon. Okay, so by the way, tingnan pa natin. Meron tayong, okay, Four of Cups. So, guys, itong si Four of Cups, medyo ano to parang may mga burden, okay, medyo nababurden, may burden sa loob mo, like, siguro may mga taong hindi naniniwala sa kung ano yung kakayahan mo, ano yung mga kaya mong gawin. Believe sila na alam nila, no, na magagawa mo yan. Pero, medyo minamaliit ka nila, guys, no. Ganun yun nasa sense ko dyan. Minamaliit nila kung ano yung kaya mong gawin. Okay? May mga bagay din ako nakita rito na possible na nagawa mo na parang di ka ganong satisfy. So, may mga frustration ako nakikita, lalo na pagdating sa daloy ng pera, sa trabaho, kaya more on travel siguro gagawin mo yon para kahit pa paano is mag-unwind or mag-release ng stress. More on travel, more on kasiyahan yung nakikita ko. Okay. I think may sapat kang pera kasi nakakapag, travel yung nakikita ko dito. Okay? Tignan pa natin. Pagdating sa pera ni Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Okay, sorry guys. Tingnan natin, Taurus.
Meron tayong Ace of Cups. So, guys, itong si Ace of Cups, ano to, overflowing, no? Maganda yung daloy ng pera talaga. Hindi lang siya, guys, gano'n na ano. Parang baka ma-mismanage, no? So, pag na-mismanage mo siya, pwedeng maging burden mo yan. Pwedeng maging disappointment mo yan. Ito, isa to sa mga, ano dahilan kung bakit hindi ka nasasatisfy. Like, may mga desisyon or medyo impulsive ka sa mga gagawin mong desisyon na parang kalaunan pwedeng pagsisihan mo siya, Taurus, no? So, ito si Ace of Cups. More on blessing. Yun nga lang, guys, medyo nadadala ka ng emosyon mo. Meron naman dito, guys, pwedeng tears of joy, okay? Tears of joy yung pwedeng ma-experience. Ang problema lang, guys, sa mas malinaw na nakikita ko dito, more on, ano siya, parang di ka nasasatisfy. Parang you want something more. Parang kulang. Yung alam mo yung binibless ka na ni universe pero hindi ka nasasatisfy. Okay? Siguro kailangan matutong mag-thank you or magpasalamat sa kung anong meron ka or be thankful sa kung anong binibigay sa inyo ni universe, kung sino yung mga tao nandyan, nagmamahal sa inyo. Pero mas nakikita ko na parang mas gusto ng mga Taurus ang mapag-isa. Okay? Mas ano kayo, mas gusto nyo yung malayo sa pamilya or mas gusto nyo yung namumuhay mag-isa. Yan naman ang personality ng mga Taurus. Okay? So, meron tayong, ayan, pagdating sa pera, guys, struggle. Kasi, nilalapitan ka, maraming humihingi ng tulong kasi nakikita nila na parang ikaw lang naman sa buhay mo, wala ka naman siguro ibang binubuhay. So, ganun yung dating sa kanila or may binubuhay naman, guys. Parang ang dating sa kanila, meron ka pa rin sapat na pera. So, ayan, maraming hihingi ng tulong na pwede maging disappointment, guys, no? Kumbaga, piliin mo pa rin yung tutulungan mo kasi pwedeng magkaroon ng gulo sa mga papautangin. Okay? Ayan, no? Maaring meron ka makaaway sa pera. May hingi ng tulong sa'yo. Piliin mo yung tutulungan mo, ha? Okay, so pagdating sa love life mo, tingnan natin. Pagdating sa love life, okay. Pagdating sa love life, meron tayong Ace of Pentacles. May new person ako nakakita rito, medyo inosente tong taong to. Or baka madala ka sa taong to, kumbaga parang baka madala ka sa matatamis niyang salita, sa mga mabubulaklak niyang salita. And nakikita ka niya na someone na inosente. Nakikita ka niya na someone na parang hindi sanay sa ganito, ganyan-ganyan. So, baka ikaw ay pagsamantalahan or, ayan, pagsamantalahan itong new person na to. Hindi, guys, kung ano man yung iniisip mo, no? Kumbaga, pagsamantalahan yung pagiging inosente mo, dahil hindi ka naman siguro talaga totally focus sa love life mo, pagsamantalahan yung kahinaan mo, parang ganon. So, pagdating sa love life mo, meron tayong, ayan, possible na ma-broken hearted din ang mga Taurus, no? Okay, possible daw na ma-broken hearted kayo sa taong 2026. Okay, sa new person to. Oh, strength. Pero mukhang babalik din sa inyo, guys. Kumbaga magkakaroon ka ng karelasyon sa taong 2026 pero on and off siya. Okay, mahirapan kang mag-adjust dito kasi nasasaktan ka tapos makikipag-ayos siya. So, ganun yung scenario. Meron naman dito, guys, kung magka-relasyon kayo ng partner mo. So, in-expect mo, parang on and off yung relasyon or may mga misunderstanding. Hindi ko naman nakakita parang may hiwalayan. Pero more on misunderstanding, especially sa pera. Magkakaroon ng struggle. Tingnan natin. The Hermit, ayan o. May mga pag-iisip na yung mga Taurus eh. Siguro may mga pagsisisi na kayo sa pinili nyo or sa tinatahak nyo landas ngayon. Parang more on pagtitiis ang nakikita ko sa mga Taurus. Parang pagtitiis na lang doon sa relasyon. Pagtsatsaga. Ayan, meron tayong Knight of Wands. Okay. So, pag sinabi naman, guys, Knight of Wands, medyo, impulsive yung person mo, no? Nakikita ko naman yung pagiging maalaga niya, mapagmahal niya doon sa relasyon, pero may mga sinasabi siya or may mga nagagawa siya, guys, na hindi niya, guys, masyado na pag-iisipan. Parang
below the belt, nasasaktan ka. Okay? So, more on ano to guys, yun nga, pagiging impulsive, possible na magkaroon ka ng frustration pagdating sa love life mo, may mga hindi kontento. So, hayan. Okay? Tignan natin, message ng person mo kayo sa taong 2026 sa love life. Mother wound. Ayan, yung iba sa inyo guys, pwede nagtitiis kasi may mga anak kayo. Okay? Pwedeng ikaw ay ina or ama. Okay, meron tayong missing you. I miss you, I wish things were different. So, may separation, pero magbabalikan din. Nandyan din kasi yung strength ko. Kung naghiwalay kayo ng person mo ngayon, may pagbabalikan dito sa taong 2026. Okay, so tingnan natin. Overall energy, advice para sa'yo. Meron tayong grounding. Go deep, explore your roots. Okay, so ayan guys, kailangan mo rin ng expansion pagdating sa source of income. Huwag daw puro gasta, huwag puro labas, huwag puro bisyo. So, ang kailangan nyo rito, Taurus, is i-manage mo yung pera mo. Okay? Kahit anong manage ata yung ginagawa nyo, kung magastos naman yung mga kasama nyo sa bahay, maraming bills, di ba? Ala rin, labas din. Pero ito kasi guys, more on sa lifestyle yung nakikita ko. Pwede magkaroon kayo ng sapat na pera, pero dahil nga maluho, di ba? Ganun naman normal sa mga Pilipino, ganun pag minsan na-experience magkaroon ng pera. Di ba, ang unang bibilin is kung ano yung gusto nila, yung tingin nila is magpapasaya sa kanila. Okay, pero guys, kailangan i-balance mo to, ilaan pa rin sa nararapat, okay? So, hayan guys, ito lang po ang inyong reading sa taong 2026. By the way, maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye po.